Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa nausab sa tanan nga nagapapinaw karon diya sa inyong tagsatagsa sa mga radyo diya sa inyong panimalay o ingon man sa ato ang mga Facebook friends nga nag-follow kanato from time to time. Maibuntad kaninyong tanan o dalaygon ng Dios sa ining oportunidad nga gihatag niya na usab kanato karon. Magapakiguban ako kaninyo sulod lamang sa pipila ka gutlo alang sa atong pagpamalandong o magatugyan kita diya sa Ginoo pinaagi sa pangamuyo. Labing gamhanan o dalaygon nga Dios nga naa sa langit, nagapasalamat kami sa oportunidad once again nga imong gihatag kanamo nga makapadayon o Dios sa pagbasa, pagpamalandong sa imong pulong dinhi sa kahanginan. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw karon diha sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay, diha sa ilang mga radyo o sa tanan nga mga Facebook friends nga naga-follow ni ini nga maong buluhaton. Panalangin ni o Dios ang tanan, hidaot pa nga gikan sa imong balaang pulong ang imong mga panalangin magaabot diha sa ilang kinabuhi o diha sa ilang panimalay. O nagahangyo ako sa imong pagpanalangin not only sa spiritual nga aspect apan sa mga handom nga naa karon sa ilang mga kinabuhi o ingon man sa physical nga aspect sa pagkinabuhi. Panalangin ni o Dios ang pagpadayon kami sa pagbasa, pagpamalandong sa imong pulong, andama ang kasing-kasing sa matag usa nagapaminaw karon. Kini akong gitugyan diha kanimo in Jesus name. Amen. Karon nga higayon o adlaw hisgot kita, no? Pagadalon ko kamo sa paghisgot about overcoming oppositions from within. Now, kung imong balikan higala sa milabay nato nga pagtuon, no? If we look back in chapter 4 in the book of Nehemiah with his company naka-experience sila og external oppositions from every directions. Kung imong tan-aw ni gala, grabe nagkapungasi, no? Grabe ang mga oppositions gikan sa gawas, no? External oppositions just to stop them sa paghimo sa dako kay proyekto nga gusto sa Dios ma-fulfill diya sa ilang mga kinabuhi. But praise God, kay ato makita kung paano ang Dios naga-strengthen, naga-protekta o naga-enable ngadto sa katawhan hangtod sa panahon nga nahimo nila, natapos nila ang ilang transaksyon, ilang buluhaton. In fact, kung imong tan-awon higala, according sa naka-record nga nahuman nila ang pag-build sa wall sa Jerusalem within 52 days. So usa ka na siya ka talagsaon nga record kung maghisgot ka labi na sa kadako sa project nga ilang nga na-perform during this time. Pero bisan pa ni ana higala sa ilang nga kalampusan atong makita nga along the way samtang nagahimo sila sa ilang mga pagtuman sa kabubuton sa Ginoo na ay mga oppositions. We could not deny it. Mao kana siya. Ug una nga atong nasabdan sa milabay nga pagtuon mao ang external oppositions. Mga kaguliyang nga naa sa gawas, mga disturbo sa ilang mga trabaho. Mao kana siya kung imong tan-awon sa chapter 4 verse 12 particularly nag-ingon, the Jews who live near them keep coming to us reporting at least 10 times they'll attack us from every directions.
or direction. Makita na to dinhi nga ang mga pag-atake left and right, no? Bisang asa nga direction na ay mga pag-atake kanila, external oppositions. Yet, despite ni ana, nakahimo sila na overcome nila kadto ug nakapadayon sila sa mga buluhaton. Not only nga nag-atubang sila, no? Not only facing external oppositions during this while fulfilling this project, but during the time they also facing problem within sa ilahang sulod. Aduna po'y mga conflicts, adunay mga problema sulod sa ilahang grupo. No? Mao kana siya ato makita dinhi. When external opposition fails to thwart God's work, you can almost predict and attack from within. No, dili lang ang external oppositions ang ato nga expect nga naa kini, but also based on their experience ato makita nga ang katawhan sa Israel during this time under sa pag-lead sa leadership ni Nehemiah nga dili ta makaingon nga nahuman nila ang proyekto tungod kay smooth kay indagan, walay problema, walay mga panag-away. No. Pariho ra gyapon sa karong panahon sa atong pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Kung naay ginatawag external oppositions, external problems, naa pa ginatawag og internal problems. Kung maghisgot kita og pagpangalagad, no? Attacked from within. Mo na ito makita igala. But the question is how to overcome oppositions from within. Kung nasulbad na to ang opposition from outside sa company, remember nga naa po kining oppositions or conflict within. Now, how to overcome oppositions from within? Atong makita ni Gala that attacks from within is really happening. Nagakahitabo ang mga pag-atake sa sulod. Kung sa ato nga ibutang na to sa itong panahon karon, even in our churches, sa ato ang mga kasimbahanan, naagihapon ka ng mga pag-atake, not only attacks from outside the church, but also it could be possible nga naapod kini sulod sa iglesia. In fact, nagakahitabo kini during sa panahon ni Ginoong Hesukristo. Naka-remember ka mo higala nga even sa pinaka core ni Ginoong Hesukristo sa 12 apostles, naapoy conflict na hitabo along the way samtang nagabuhat si Ginoong Hesus sa iyang ministeryo. Ang iyang mga disipulo adunay mga conflict, nag-ilugay og power, nag-ilugay og posisyon sulod sa iyang nga grupo. Well, in fact, kung imong tan-awon nga si Ginoong Hesukristo nag-emphasize nga ang lahi ang leadership sa spiritual nga aspect tungod kay dili man pakumandiray, kundi ang leadership nga gi-emphasize ni Ginoong Hesukristo sa iyang nga iglesia, dili ka mahimong commander, but mahimo kang servant. Pero so happen nga even sa iyang mga disipulo aduna gihapon mga conflict. Og I know that you are aware also ni ini. So bot pasabot nga dili exempted ang Church of God. Dili exempted ang iglesia sa Dios or ang simbahan. Ana kining ginatawag og conflict within. Mao kana siya kinahanglan masabtan nato kana tungod kay tinuod kana nagahitabo. Not only that, it happened also to the apostles. Sa dihang wala na si Ginoong Hesukristo, kung imong tan-aw ni Gala, there were times nga ang mga apostoles also na ay mga conflict between sa ilahang matag usa. O usa niya nga example during sa panahon ni Pablo o ni Barnabas. No? Kung atong tan-aw ni Gala, na mga konflikto or so on and so forth. Naagyod kining ginatawag nga internal conflict
dili kini siya pwede mawala since matag usa adunay lahi-lahi nga paguna-una, lahi-lahi nga mga interest maybe or lahi-lahi nga mga panlantaw sa pagbuhat sa buluhaton. So ang conflict aduna gyud kana normal nga nagakahitabo, but atong makita o dapat nato mapreparahan kung papaano kini the moment ka maabot kini nga maong mga butang. Not only that, it will happen to us now. Kung nahitabo kini during sa time ni Jesus Christ, nahitabo kini during sa time sa mga apostoles, ang mga conflict within, it will happen to us also. This is the reality. Realidad kini sa atong pagpangalagad sa Ginoo. We should not be caught surprised. No? Dili kita dapat masurpresa. It's because normal kini nakitabo even ni atong nag-una kanato. Mao kana siya. How to overcome oppositions from within. Atong hinumduman. Number 1, be sure that the me principle will not override the us principle. No? Ang me principle will not override the us principle. So kung kini gani si me mo overpower ni us principle, sigurado nga ang conflict mo arise, ang panagbingkil, ang problema mo turok o mutubo o muhimog kagulian diha sa panaghiusa. No? So siguruhon lang yun nga bisan asa kita karon ang me principle dili mo pasulabi kaysa us principle. Kaya bitong ako, no, kanang mao kini siya ang pinaka dangerous kay butang. Hinumdum mo nato igala kaning me principle. Mao kini ang sala nga nakapahulong even kay Lucifer. Dinhi mo sulod ang garbo. Kana bitaw ako na gud ni. Kana bitaw murag kung wala ka wa nagay mahimo ang grupo. No, it's not. Tungod kay ang buluhaton sa Ginoo wala kini gihatag sa Dios sa usa lamang ka tawo. Usa kini siya katrabaho sa tibuok lawas ni Kristo. Og dili kini trabaho sa usa lamang ka tawo. Although of course each one adunay nagkalailahi nga mga ma-perform, mabuhat diha sulod sa grupo, pero not to the extent nga kanang kita na lang o ako na lang, dili na siya mao. Ang me principle dili dapat tugutan nga mo overrides sa us principle. Always ang grupo para mapanatili ang panaghiusa ang us gyud, no? Let us, dili nga I will, dili na siya mao. Kung imong tanaw ni gala ang passage in Nehemiah chapter 5 verse 1, ato makita dinhi kana bitaw ang sarili na lang tan-awon, mao kini siya ang giportray personal o actual nga experience ni Nehemiah with his people. Ingon dinhi, and there was a great cry of the people and of their wives against their brethren, the Jews. Take note, against their brethren, the Jews. It means to say, nga ang conflict nga giatubang during this time, dili na ang conflict against sa ginatawag external oppositions, kundili naa mismo sa sulod ang conflict between the people of God. So ato makita nga nagakitabo kini even before. Normal nga nagakitabo kini in verse number 2. For there were that said, we, our sons, and our daughters are many. Therefore, we take up corn for them, that we may eat and live. So, niabot na dinhi ang kanang ginatawag nga paglantaw sa mga nag-abot na dinhi ang mga me principles. Nag-overrides na sa us principle. Excuse. Iyon sa verse number 3. Some also there with that said, we have
mortgage our lands, vineyards, and houses, that we might buy corn because of the dearth. And verse number 4, there were also that said, we have borrowed money from the king's tribute, and that upon our lands and vineyards. In verse number 5, yet now our flesh is as the flesh of our brethren, our children as their children, and lo, we bring into bondage our sons and our daughters to be servants, and some of our daughters are brought into bondage already. Neither is it in our power to redeem them. For other men have our lands and vineyards. Ang amo mga yuta, ang amo ng mga kaptangan, ang amo mga balay, na prinda na, na baligya na. No? O dili na namo malukat, di na namo mapalit pagbalik. O wala na kami kapangitan-an. Tayo nga among mga kaparasan, ang among mga talamnan, ang among mga uma, wala na kanamo. So asa kami og source of income. Unya dagko ang among family. O dinhi ato makita igala ang mga problema nga nag-arise during this time. So kung imong tan-awon ang problema dinhi, the strife among the workers. Unsa man kini? Una, the problem against fellow Jews. Ang problema naara diha sa sulod, og mao kini ang problema kaayo, no? In fact, in reality, mao kini ang pinakabug-at ug lisod kay sulbaron even sa sulod sa iglesia. Once nga ang problema naa sa sulod, mura kini og cancer nga moapekto gyud sa kinatibuk-an. Mas maayo pa ang problema, external nga mga problem kay nga naman makita nimo nga nagpadulong ang attack, pero pagikan gani sa sulod perting lisura, mura ni siya og cancer sa lawas sa tao. Nga abi nimo okay ra, pero di ay sa sulod na nakuha na, no? Na lata na o nadaot na o mabalaan na nimo, wa na nagkaguliyan na maayo. Mao kini siya ang nagakitabo during sa time usab ni Nehemiah, the problem against fellow Jews. And number 2, the problem of opportunists. Makita nato na yung mga opportunista nga nakasulod o naasulod nga mao kining mga tao nga ilang gipangkuha ang mga propiedad, ang mga uma, panginabuhian sa ilang isig ka Hudiyo usab. O mao'y hinungdan nga sila hayahay, sila okay kaayo, pero ang ilahang kapwa Hudiyo during the time walay gikaon. So ato makita igala nga adunay pagpanlupig opportunist, no? So kung mahimo ang kunon niya ang tanan o wala na ibilin nato sa iyang igsuon nga pariho ra unta niya mukaon man pod. Mao kini siya ang ato makita nga problema nga ginasagubang giatubang ni Nehemiah with during this time. Now, di lang kana the problem of economic crisis and slavery. Now, kung imong tan-awon to the point nga ang ubang mga katawhan, Jewish people during this time nag-undergo grabe gyud nga kalisod, crisis sa ilang panginabuhi, to the point nga napugos sila nga ang ilang pamilya ilang mabaligya, no? Mo abot ng point nga nahimo mga slave ang ilahang pamilya or sakop sa ilang pamilya. Og of course, lahi ang ato nga context kung maghisgot kita og pagpanarbaho as of this time. Lahi pod sa ilahang panahon. Kay sa ilaha ang kanang may mahimo kang slave, wala jud ka kay mura kag propiedad sa usa ka person nga nag-own kanimo. So mao kini siya ang grabe kay ang problema nga nag-abot during this time habang nagabuhat sila sa ilahang trabaho nga gitahas kanila sa Ginoo. So the strife among the workers. How to overcome oppositions from within? Number 2, ato makita din that Nehemiah models how we can deal
with internal strife, no? By modeling, makita na to nga si Nehemiah pakita niya ang iyang modelo. Una, by reacting against those opportunists. Nakita ni Nehemiah nga grabe ang mga oportunista diya sulod even sa kagalingon niyang katawhan. Nay uban nag-oppress sa uban, gikuhaan o panginabuhian ang uban aron lang nga sila maharuhay. Opportunist. O bisag asa na akin ni siya gala. In verse number 6 ngayon, and I was very angry when I heard their cry and these words. So, samtang pag imong tanawon ang accusation, ang mga reklamo dito sa verse, so go to verse 1 down to verse 5, pagkabati ni Nehemiah nga naa day kini nga problema na ay mga pag-oppress diya sulod sa katawhan, he was very angry. So, in verse number 7, then I consulted with myself, and I rebuked the nobles and the rulers, and said unto them, Ye exact usury, every one of his brother, and I set a great assembly against them. So, ato makita nga busy pa sila sa trabaho, nagka-busy pa siya sa pagsulbad, pag-atubang, niini nga maong komplekto sulod sa iyahang company. Second thing, ato makita, by modeling with his own actions. Kung imong tanaw ni Gala, gipakita ni Nehemiah ang iyahang ang fear niya nga pagkinabuhi, nga siya mismo as leader during this time, wala siya gi-oppress nga mga katawhan. Nagkinabuhi siya fairly. Wala siya gitamakan, wala siya gilupigan. Gipakita ni Nehemiah kung paano magkinabuhi nga ana ay pagtahod, pagkahadlok sa Dios ug paghigugma sa iyang isig kahudiyo. Mao kana siya ato makita in verse 8. And I said unto them, We after our ability have redeemed our brethren the Jews, which were sold unto the heathen, and will ye even sell our brethren? Or shall they be sold unto us? Then held they their peace, and found nothing to answer. Di ba, nakita niyo kami manggani amo ganing ginlukat ang atong mga kapwa Hudiyo gikan sa bondage. Kamu hinuon, karon kamo na hinong naghimo ng ulipon sa ilaha, gihimo ninyo silang slave, gikawatan ninyo sila sa ilang paginabuhian. O dinhi ato makita nga gi-rebuke ni Nehemiah ang mga pagpanlupig against sa mga pobre sa mga dato, no? Nga ang mga pobre ginalupigan sa mga dato during this time. And number 3, by resolving the internal conflicts. So, ang problema, internal problem, gikip nila diya sa sulod sa iglesia. So, or sa sulod sa ilang company during this time. Of course, during this time, wala pa ang church during this time, no? So, usa kini siya ka experience with the group of the Jewish people under sa pagdumala ni Nehemiah, no? Kung naay ginatawag external conflict, naapay ginatawag internal conflicts, kinahanglan tabantayan jud nga ang me principle will not override the us principle. Dili ka ng sarili lang tan-aw. Og ato makita in verse number 12, then said they, we will restore them, and we will require nothing of them, so we will do as thou sayest. Then I called the priests and took an oath of them that they should do according to this promise. So ato makita nga after rebuking the nobles, the rulers of the Jews during this time, ato nakita nakaamgo sila og naresolba ang problema tungod kay
ang mga anaa sa posisyon, ang mga adunahan during this time, ato nakita naging submissive sila sa leadership ni Nehemiah. No? So, pag ang garbo mo paubos, sigurado masolbat bisan pa unsa nga klaseng conflict within sa group. So, ato makita dinhi nga dili exempted ang leadership ni Nehemiah sa mga conflicts. It's either external conflict or internal conflict na resolve pinaagi sa tabang sa Dios o pinaagi sa pagkooperar sa katawhan during this time. Higala hinaot pa nga kung kini nagakahitabo man sa atong panimalay, nagakahitabo man kini nga mga konflikto, mga problema sa ato nga iglesia or even sa ato ang company or asa ka gibutang sa Ginoo. Hinaot nga ikaw as Christian, mahimo kang modelo, mahimo ka nga trouble fixer, no? Kana bitaw makasolbad og mga problema, mapatch up nimo ang mga conflict kung asa ka na belong o gamiton ka sa Ginoo as instrument. Instead na mahimong troublemaker, mahimo ka nga problem solver, no? Mag-solve ka mga problema, maka-fix ka sa mga conflict between others or between the group. So, may God bless us all.